Yo mga kasangga, meron akong apat na waterer dito at i-rate natin ang bawat isang waterer na to. So magkakaiba to. Start tayo dito sa chick waterer, and then itong hanging waterer, ito yung usually na nakikita natin, at ito yung classic na waterer. At itong hanger type din na waterer. Ayan, buksan natin para makita nyo ng lubusan. Ayan. So ang chick waterer na to, De Roscas to, diikot na ganito. Ang rate ko dito ay 9.5/10. So bakit 9.5/10 to? Ito kasi matibay. Yan, hindi siya basta-basta nabubutas, nababasag. At the same time, kasi pang sisiw to, mataas to. Ito pang sisiw din to. Pero pag kukumparahin nyo, mas mataas tong isa na to. So hindi to madaling malipad ng mga sisiw kasi ang tendency pag ganito, nalilipad nila. So pag nilipad nila diyan, tutuntong sila, tatae na pupunta dito yung ipot ng mga sisiw. So eto, hindi siya ganong natutuntungan kasi nga mataas siya. Okay? Tapos, ang kagandahan pa dito, ito sa gantong waterer, kung napapansin nyo, meron itong iisang butas lamang. Iisang butas lang nito na nagre-release ng water. So, ito, mababaw lang po ang kanyang water level. So, yung pag umiinom yung sisiw, hindi masyadong nalulubog yung ilong nila. So, hindi nagkakahalak, hindi kagad nagkakasakit. So, ito, maganda tong isa na to. At the same time, kung mapapansin nyo, pag kukumparahin natin yung dalawang pang chicks dito. Wait lang, tatanggalin ko yung takip. Yan, tanggalin natin. Kung napapansin nyo, etong bilog na to, etong part na yan, flat lang siya. Flat lang, talagang napaka-ordinary. Pero etong kung mapapansin nyo yan, ayan, kung mapapansin, balik rin natin. Medyo nakataas siya, nakapaganon. Nakataas siyang ganon. Kaya yung tubig, lagi lang nandito, ipon lang ng konti, hindi siya sobrang lalim. Kasi ang tendency minsan pag sobrang lalim, pag naaapakan nila, nababasa yung mga sisiw, parang ganon. So next natin, so ito 9.5/10. Okay? I-next na natin, ito na next na natin, parehas naman ito pang sisiw. Although meron din tong pang malalaking manok, no? Pero ito small to pang sisiw. Ang kagandahan dito, syempre mura, compare dito medyo kamahalan to, pero ito kasi matibay. Ito medyo mura siya. Okay? Tapos i-compare lang natin ulit, tatanggalin ko. Ang kagandahan pa pala dito sa isa na to, madali siyang linisin kasi eto kung napapansin nyo, plain lang siyang ganyan. Compare natin dito, ewan ko kung ba't nilagyan pa ng mga, ayan yung mga line na yan. May naiipon kasi yung dumi dyan, ayun ganyan Kaya minsan ang hirap linisin niya, binabrush ko pa ng toothbrush yung loob niyan, ganyan. Then ayan, ang dami rin niyang mga naiipon na dumi, ng mga latak ng vitamins, pati yun dito. Tapos eto, dahil nga medyo manipis siya, kung mapapansin nyo, ayan, nayuyupi lang siyang, madali lang siyang mayupi. Ayan, ano ba mapakita yan, nayuyupi lang siyang ganyan. Ang dami na namin ganito na nasira, na nabutas, tinuka ng mga rooster, butas agad, ganun. So eto, medyo sirain to. Ang rate ko lang dito, dahil mura naman to, ay siguro 6/10. Ayun, 6/10 lang siya. Tapos madali lang din kasi mabasag yan. Madali mabasag. So hindi siya sobrang heavy duty. And then next naman tayo, etong waterer na to. Okay din tong waterer na to, no. Ang kagandahan sa waterer na to, katulad lang din ng mga ibang waterer, pagka naman nilagyan mo ng tubig, pwedeng itayo ng ganyan. Ganon din to, nahang naman to para hindi natutuntungan ng manok. At the same time, rounded to. Although rounded siya, natatayo pa rin siyang ganyan, hindi siya natutuntungan ng mga sisiyo, ng mga manok, so hindi siya maiiputan basta-basta ganyan. Pero, ang disadvantage ng mga ganito namang waterer, minsan mahirap tong ikabit. Kung mapapansin nyo, kung kayo gumagamit nito, minsan pag nilak yung ganyan, minsan di pala sobrang nalak, pag tinuog nyo, tatapon yung tubig. So ito yung isang disadvantage ng ganitong waterer. Kasi hindi siya diroskas, hindi siya dipihit. Meron lang siyang mga ngipin na ganyan, yung mga ngipin. Yan, yung ngipin na yan. Ang problema sa ngipin na yan, natatanggal yan pag tumatagal na humihina. Katulad nito, natanggal na yung isang ngipin niya. So ito, hindi na namin to nagagamit. Kasi although makakabit mo pa naman siyang ganyan na yan, makakabit mo pa rin siya. Pero pag nilagyan mo ng tubig, dahil nga may bigat yung tubig, minsan nakalundo sa part na wala ng ngipin. So ngayon, tumutulo yung tubig, natatapon. So hindi na namin to nagagamit. At isa pang problema nito, minsan pag natanggal na itong clip, natatanggal to madalas pag mabigat yung tubig, natuntungan ng sisiyo, gano'n, napuputol, hindi na siya nagagamit. Although pwede mo naman lagyan ng tali, pero yun nga, madali siyang masira, pati yung ganyan. Pero ang kagandahan naman nito, madali siyang linisin kasi wala siyang ibang pinagtataguan ng dumi. Ganyan lang siya.
pati to, ang dali niya linisin. So eto, ang rating ko dito, dahil lagi pa rin namin itong ginagamit, ay 8/10. And then punta tayo sa ating last na waterer. Ito yung shape. Okay? Unahan ko na kayo, ang disadvantage nito, hindi siya natatayo pagka lalagyan nyo ng tubig na ganyan. Pag maglalagay kayo ng vitamins, napakahirap kasi hindi siya nakakatayong ganyan. So ang gagawin nyo para malagyan siya ng vitamins, huwag nyo muna lagyan ng tubig, lagyan nyo muna ng vitamins, saka nyo parang lalagyan. Ngayon pag nalagyan nyo ng tubig, hindi nyo siya pwede ibabang ganyan kasi hindi siya tumatayo. So minsan ang diskarte ko para lang mapatayo siya, kumukuha ako ng ganito tapos ilalagay ko siyang ganyan kasi nga wala siyang pantayo, di ba? Pero ang kagandahan sa gantong waterer, eto, no, bukod dun sa disadvantage, napakatibay nito. Okay? Kasi nga, meron din siyang ngipin. Kung napapansin nyo, meron din ngipin siya. Kita ba? Ay, meron din siyang mga ngipin na yan. Ayan, yung ngipin na yan. Pero yung ngipin niya, hindi siya katulad nito na mahina. Ito ay part na rin ng mismong waterer niya. Yung mismong bote niyan, part na siya. Kaya matibay siya, hindi siya natatanggal. So, halos siguro tatagal to ng lifetime kasi ang tibay din ng mismong takip niya, no? At ang kagandahan pa sa gantong waterer, yan, kung napapansin nyo, dahil, ayan, explain lang natin. Yung iba kasing mga waterer, walang corner na ganyan. Ganyan, walang corner. So, minsan, yung lagay ng alambre or tali, minsan nakatagilid yung lagay. Pero ito, dahil meron siyang center na ganyan, yan, ganyan. So, lagi siya naka-center. At the same time, etong ganito niya ay part na rin ng plastic na to. Kaya ang tibay-tibay niya, hindi siya basta nasisira. And isa pa, napakadali niyang linisin kasi nga halos wala nang paglalagyan ng dumi. So, gaganyan mo lang, malinis na siya. Okay? Pero, ang isa pang kagandahan sa kanya, dahil nga rounded siyang ganyan, hindi po ito matutungtungan ng sisiyo. Madudulas sila pagka tumuntong sila dito. So, ang rating ko dito ay siguro 8.5/10 kasi yun lang naman nakita kong disadvantage, hindi siya natatayo. Pero bukod doon, wala akong nakikitang mali sa waterer na to. Pero ang winner natin ay ang waterer na to. Ito yung pang sisiyo na waterer kasi matangkad, mababaw, matibay, madaling linisin. So ito yung winner natin. Pero pag sa malalaking manok, okay din yung ganito or okay din yung ganito. Depende rin naman sa pag-iingat yan kaya minsan nasisira kasi hindi iniingatan. So yun lang.